In the time na stress ka, tapos puro negative ang isipin mo, lalong di ka magkakapag-desisyon ng tama. Maganda talaga yung quality ng water. Well, depende po sa result niya. Kasi nangyayari po sa amin minsan, sample lang, ang ganda ng tinesting namin noong una. Tapos, nung actual na, biglang nagbago. Sa Laguna, maganda ang tubig doon. Yes, maganda. Because of, tama yung water table natin. Marami po ang water station operator ang nag-open na hindi naman talaga marunong magnegosyo. Yun ang naging problema. Kasi alam nila, madaling i-manage. Isa lang ang produkto, tubig lang. Punta kayo ng Atok? Puntahan niyo yung client ko doon sa Atok. Yung may-ari po ng Sakura Farm, kliyente ko yon. Mga magkakamag-anak po yun na bumili sa akin ng machine. Tuntua po ako nung binisita ko last time. Feeling ko parang anak niya ako na niyakap eh. Very thankful sila kasi syempre yung negosyo niya maganda. Masaya silang sinalubong ako. Super saya ko din. Dati lang siya yung nagmamanage ng Sakura Farm. Mula dito sa Sakura Blossom, 1.5 km. May makikita ka mga A-house na malalaki. Yung pala, sa kanya yun. Dati siyang nagmamanage ng Sakura Blossom. Ngayon, may sarili na siyang negosyo. Ngayon, isa po siya sa pinakamalakas na water station doon. Ayun, matagal ko pong hinahanap yun. Sabi ko, di ko makita-kita po, nanay. Di ko alam kung saan nilagay. Nandun naman po ako, namamasyal po ako. Kumbaga, ayoko mag-isip ng negosyo. Dahil namamasyal ako eh. Time out muna and then hingang malalim. Tapos isip ka kung paano po mapapayabong yung ginagawa mo. In the time na stress ka, tapos puro negative ang isipin mo, lalong di ka magkakapag-desisyon ng tama. Kami ni Ella, stress tayo sa trabaho, hinga tayo. Kami naman po, hindi naman po yung mga staff namin. Kumbaga, kahit wala po kami, nabili na naman na po sila. Kahit nasa labas kami, monitor kami, hindi namin binababayaan. Bibigyan namin kayo ng layout ng plumbing, electrical, lahat po ng kailangan para magawa ng building. Pero boss, yung binabanggit ko sa'yo na 50 square meter na gagawan ko ng plano, mangyayari po yun after the site visit. Kasi, unang-una, pinapadrawing ko yan sa mga staff ko. Saan sumisikat ang araw at saan lumulubog. Palagi akong ganun. Kung magkapadipwell ka naman, boss, pwede pa rin naman. Pero kung sakasakaling may malapit, halimbawa, 15 meter away lang, lalaliman lang natin. Lagi may solusyon. Kahit crowded po, nakakapaggawa pa rin ng deep well. Ang totoo niyan, yung mga nag-check niyan. I'll be honest with you, boss. Ang mga nag-check niyan, susukatin, ito yung Poso Negro mo. Ngayon, nagpagawa ka deep well, ito. According sa kanila, mula dito hanggang dito sa Poso Negro hanggang Poso, dapat 25 meters away. Boss, paano kung naglagay yung kapitbahay mo? May mga bahay-bahay dyan. Basically, boss, aral natin kung saan natin pinakamalayo na malalagay. Pero, kung sakasakali po na gano'n, boss, yung lalim kasi nagmamatter din. Kahit sabihin mo, sir, na 15 meters lang, wala yung 10 meters. Boss, kaya nagdagdag ka naman na napakalalim. Most of the time, sir, sa experience namin, kahit po yung 10 meters away lang, basta malalim, hindi po nagkakaroon ng contamination ng E. coli at coliform. Kasi yun ang concern natin eh. Kung may contamination, syempre, paano kung makukuha ng permit? Okay, worst case scenario, may nakukuha tayo. Ano solusyon? Dilagyan natin ng water treatment. Diba? Ang importante, mapalabas natin yung tubig. Pag napalabas yung tubig, madali nang i-filter yun. Kasi di ka makakuha ng permit, boss, kapag ang tubig natin is contaminated with coliform and E. coli. Matapos namin ma-install lahat, tsaka pa lang po tayo gagalaw. Sa deep well, since ikaw yung nandun, property mo yon, ikaw ang masusunod kung ano yung design na gusto mo. Kasi baka mamaya, may iba ka pang plano sa area. Boss, you have only 250 square meter. And gusto ko, syempre, yung property mo, magamit mo naman ng mas maayos. Ngayon, boss, ito ang masasuggest. For me, I don't matter kung malapit yan o malayo sa Poso Negro. Kasi ako, lagi may solusyon eh. Kumbaga, may treatment naman tayo eh. Kung sakasakali po na contaminated, nahigop natin, sample lang, worst case. Pwede natin i-treat yan paglabas eh. Ito na nga lang yung waste ng mga hotel. Diba? Halo-halo. Diba bago itapon yan, nilalagyan natin ng mga reverse osmosis para bago itapon. Kumbaga tayo, may wastewater treatment nga tayo bago itapon sa sewage yan eh. Hindi yun ka big deal. Basta ang usapan yan, boss, kung yung tubig na nakukuha natin sa water source mo, pagbagsak yun, syempre, anong gagawin? Lagyan natin ng treatment. Pati yung raw, pinapatest natin. Anything na pwede panggalingan ng contamination, kailangan matest. Pwede ka na magpa-start ng deep well. Para pagpunta ng staff ko doon, makakuha na kami ng water sample. Ganito yan, boss, ini. Meron ka palang planong gawing isa pang building sa area, may deep well na nakatusok doon, boss, di ba? Ilagay mo na siya kung saan mo gustong ilagay, di ba? Yung hindi siya maaabala. Pero kung ako, wag mo ilalagay sa loob ng bahay, wag mo ilalagay sa loob ng garay. Yung pagbubunutin mo yung tubo, yung madali mo lang siyang mare-repair. Doon mo siya ilagay. Kung lalagyan mo lang siya ng bahay, parang bahay lang ng aso yun, boss. Di ba, alam mo yung motor, nilalagyan natin ng bubong, para lang hindi nababasa, o tangke nasa labas. Wala na po kayo mga tanong? Sigurado po ba kayo nasagot na niya? Kagaya po yan, di ba? Nagulat na lang kayo. Matagal pala gawin. Ngayon, niya rin na yung building. Nako. Mayroon ng deep well. Thank you at gumaang po yung trabaho namin. Kayo ba dapat? Of course. Nakalagay po sa contract natin. Hindi dapat bayaran mo kami.
Nakalagay po, libre. Paano ko ibabayar yung libre? Akala ko naman kayo magpapagawa ng Grabe naman, saan nakukuha ng papagawa nun? Magpapasa nga. Baka mamaya may makita pa ako. Maganda talaga yung part ng water. Well, depende po sa result niyan. Kasi nangyayari po sa amin minsan, sample lang, ang ganda ng tinesting namin nung una. Tapos, nung actual na, biglang nagbago. Siguro because of pagbabago-bago din ng panahon. Dati, maulan nung kinuha. Tapos, alam mo yan, nagbabago depending sa month. Kinuha kasi deep well yan eh. Unpredictable eh. Kagaya niyan, sabi niya, mabaho dati yung tubig. Ngayon, wala nang amoy. Sa amin naman po, hindi naman issue yung mabaho. Kayang-kaya namin tanggalin yan. This one is activated carbon. Baon ng nyog to. Ang nagmamatter po talaga, itong mga to, ito. Yung manganese, pantanggal ng kalawang. Anthracite. Anthracite po, yung mga hindi kayang tanggalin ng mga activated carbon. Yung dumi, yung baho nun, patanggalin yung anthracite. Ang disadvantage, kapag mali ang lagay, ayaw mag-flow ng tubig. May tamang amount. Every multimedia. Marami kasing cause ang pagbaho ng tubig. Isa because hindi nakakahinga yung tubig dahil mataas ang viscosity niya. Kumbaga bumabaho sa ilalim. Minsan naman because of bacteria. Maraming cause. So, pwede kami makabuha. Oo naman. Yun ang business namin. Nag-ebenta kami filter eh. Kaya, magkano? Depende kung ano yung requirement ninyo. Ano po ba yung iti-treat natin? Testingin po namin yan. Laboratory po natin. Kasi yung smell natin, hindi natin ma-determine din anong meron dyan. Kahit inumin natin yan. Kasi kami, sa water station, alam na namin ano yung requirements for drinking water, ano yung masarap yung tubig, alam na namin yung mga components na yun. Kapag personal use, ano po yung requirements ninyo as user? Gusto niyo po ba yung panligo, mainom? Gusto ko yung ganon. Kagaya yung client natin sa Bulacan, nung na-meet namin kayo, sir, sa Atok, sir, diba, nag-inquire kayo nun. Pag tuloy namin ng Sakura Farm, may client ako doon, somewhere in Bukawi, pangit kasi tubig doon eh, maitim ang tubig doon eh. 1.5 years na yung tubig niya. Tapos salamat siya sa akin. Accidentally, di ko siya kilala. Sabi ni Sir Alfred, thank you so much kasi naayos mo yung water supply namin. Ang binili niya, package 4 na ginawang pambahay. Buong bahay niya, purified water. Ang dami kong nadaanan, puro customer ko. Naku ma'am, puputi ka niyan. Maputi ka na, pero puputi ka pa niyan. Nasubukan mo na po bang maligo sa soft water? Kapag nasubukan nyo kasing maligo doon, nakita mo isang hugas pa lang ng kamay mo, eto hugasan mo. Pumuti na yan. Kung buong bahay, ma'am, centralized, yun, pwede yun. Isang package na ilagay natin doon kung gusto mo. Ang kagandahan nun, ma'am, number 1 ng pang-cleaning natin is tubig. So, buong bahay natin, kailangan malinis sa tubig. O, yung heater mo, may ingatan yun kasi nag-scale yun eh. Eh, ang mahal-mahal ng heater. Mas mabula ang tubig kapag soft water siya. Try nyo, ma'am, ganito. Ang 2 balde. Yun yung pambanlaw mo. Ang sarap ng maligo pag gano'n. Nyari, naligo ka sa normal water. Nagsabon ka. Yun yung pambanlaw mo. Kala mo nag-lotion ka kahit hindi. Yung buhok mo malambot. Madulas siya kasi, ma'am, conditioned water. Nakakatanggal ng dandruff. Alam mo yung mga dermatologist, minsan nagpa-facial ka? Ayun yung pambanlaw nila eh. Alangan naman, matapos kang i-dermal, banlaw ka na maruming tubig. You have 2 options actually. Kung ang gusto mo, yung naiinom pati yung mga faucet mo, yung pure water lahat, pwede yun. Pero kung gusto mo naman ay mineral lang, alkaline lahat ang pampaligo mo, pwede rin yun. Kung i-offer ko yung package 3, kaya lang baka di ka masatisfied eh. Siyempre, gusto ko yun. Talagang kung ano yung iniinom mo, yun yung pinampapaligo mo. Magkano yung package 3? Check mo yung price list mo. Magkano yung package 3? 210. O magkano yung package 4? 250. 40K difference. Yung isa, alkaline. Yung isa, purified water. Yung isa, isa yung tangke. Yung package 3, isa yung tangke nun eh. Yung isa, 2 tangke. Yung package 4, 3 motor. Yung package 3, isa lang ang motor. Yung 40K mo, tinan mo pag kinumpit mo yung pyesa, mas mahal pa rin yung isa eh. Sa pyesa pa lang. Sa experience naman namin, ma'am, sabi nga ng client namin, 1.5 years, wala pa rin sila naging problema. Not to mention, ma'am, yung supply nila, maitim talaga. Kasi Bukawi yun eh. Pupunta ka din, pangit ang tubig dyan. Meron nga kaming tubig dyan, ma'am, na na-test. Pag tinesting namin ng TDS, hindi nababase. Error, lumalabas. Ang pangit ng supply nila. Hindi ko masabi kung bakit at hindi ako naman mag-blame kung ano yung reason kung bakit gano'n. Pero ang tingin ko po nasira yung kanilang water resource because of illegal drilling. Kasi madami pong illegal driller, yung baon ng tubo, they don't get the proper study kung gaano kalalim ba dapat. Basically, ma'am, nangyayari, natutusok nila yung seawater level, nasisira yung water table. Sa Laguna, maganda ang tubig doon. Yes, maganda. Because of tama yung water table natin. Pero kapag meron isa doon na nakabutas, nakasira ng water table na yon, kakalat yun. Dadama yun. Ang lupa kasi natin, iba-iba ng geographic design. Kasi ang lupa, alam mo naman, iba-iba ang structure niyan, di ba? Minsan, sir, ganito, explain ko lang sa'yo. Dito sa amin, based on our study, pagka nagbaon ka dito ng 6, fresh water, confined aquifer yun. Sabihin, talagang malinis yung tubig.
Yung dalawang tubo rito, unconfined aquifer siya. Pero freshwater. Parehas na freshwater. Pumunta ka lang sa kabilang side, Bayambang area. Pag bumawal ka ng anin doon, salt water lang tutusok mo doon. Tingnan mo, dito lang yan 8 kilometro lang yan. Pag bumawal ka ng dalawang tubo dyan, freshwater. Dito, pangit ang mababaw, maganda malalim. Doon, pangit ang malalim, maganda ang mababaw. Baliktad. Paano kung may claim ngayon na, dapat ganito kalalim ibabawan mo? Ito lang 8 kilometro, nagbago na yung design ng water table. So, San Pablo, Laguna, or Sabinian, Laguna, iba po. Kaya nga nangingi ako ng water sample sa inyo para i-make sure namin yung tubig na lalabas dyan, masarap. Kasi yun ang number 1 na priority namin. Ito po ang gusto namin mangyari kung bakit humingi kami ng water sample. Number 1, dapat napasarap yung lasa ng tubig. Kasi kapag hindi masarap yung lasa ng tubig, mahirap ka magbenta ng produkto. Number 2, kailangan yung lifespan ng filter na kapatagal namin. Ibig sabihin, dapat lahat ng mga element na makukuha namin from water from the ground is matanggal talaga namin yun. Or else, pag hindi namin natanggal yun, magkaklag yun sa mga membrane filters namin. Pag nagklag po yun, ang mangyayari po dun, masisira agad yung membrane. So pag nasisira agad ng mga filters, gagastos kayo. Pag hindi efficient po, paano kakikita? Mura ang tubig. Yun yung mga technicalities. Bakit, sabi nga nila, sir, ang dami nang nagtatayo ng water station. Bakit pag Watermax ang tinayo, paano kumikita pa sila? Kasi nga, yung problema, sinusolve specifically doon sa problem. Parang ganito yan, may sakit na trangkaso, sir, inoperahan mo na agad. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ma'am, yung quality kasi hindi pwedeng i-rush. Kasi water testing pa lang, it takes time. After ng water testing, ang next objective namin dyan, gaano karaming laman ang ilalagay namin. Kasi pag napasobra ka dito, pwedeng pumakla tubig. Nangyayari po yun. Ganun? Opo. Kasi ma'am, binigyan kami ng water sample, di ba? So meron yung reading. Ilan yung contamination nun, gaano ka-turbid yun, gaano yung odor nun. So kahit amoy-amoyin ko yan, lasa-lasahan ko yan, hindi po ganun yung pag-testing natin. Mamaya may sipon ako, iba na panlasa ko dyan. Hindi ko maaamoy yan. Di ba, gumagawa ng deep well. Ganun sila mag-test eh. Oh, wala nang malinaw na oh. Nagbe-base, nakikita ng mata natin. O yun yung ina-address natin. Hindi pwedeng mag-relate tayo sa nakikita lang natin. Actually, meron nga kami ditong testing na ginawa, yung electrolysis nga, pag-check namin ganun. Grabe, bumubula talaga eh. Kala mo, tubig kanal yan. Malinaw, ganyan ang kulay noon. Yes. Nagkulay itim. Talagang parang kanal, boss. FDA testing po yun. US po yun. Yung mga testing po ginagawa namin, for machine setup po yun, is our data na ibabangga namin dun sa water source na binigay ninyo. Sabi ko nga sa inyo kanina, may mga chances kami ng mga client na pag-deliver namin, biglang nagbago yung water source. Nangyayari po yun. But it's okay. Na-address pa rin naman namin, nabibigyan pa rin namin ng solution yun. After po namin ma-deliver, tinetesting ulit namin yan. Ngayon, yung sinasabi niyo naman ng mga data, yun naman po, third party nang gagawa, hindi na kami. Mas credible po na ganun ang mangyari. Kasi kapag kami pa rin ang nag-test, sabihin mo, bias naman yan eh. Kasi silang gumawa, sila rin nag-test. Pwede ba yun? Di ba? Dapat, hindi kami yung magte-test. Ibang company na. Kami, gagawin namin, i-install namin yan. Once na turnover namin sa inyo yan. So, ano yung next step? Ite-test po ng DOH po yan. Pag test, lumabas yung result, o ma'am, pasado kayo. O ma'am, bagsak kayo sa ganito. O yun yung babaguhin natin ngayon kung bumagsak tayo. Pero very minimal yun. Usually, ma'am, ang failure po niyan, sample lang is HPC count. Minsan kulang sa flashing. Minsan kasi yung HPC, yung heterotopic plate count, minsan sa boteng pinaglagyan. Minsan sa hangin. Hindi na doon sa tubig. Ganun kasi kaarte. Minsan nagpe-fail. I'm not saying na walang nagpe-fail sa Watermax. Sometimes may nagpe-fail because of sa lalagyan, sa handling, sa hangin. Nangyayari po yun. Minsan nga po, yung kumukuha ng sample, pag hindi nagpatay ng electric pan, nagpe-failed na eh. Ang passing natin, 0. Kung malagyan ng isa, di bagsak. Mamaya, kumukuha ng water sample, hindi pala naka-face mask, biglang naubo, yun, failed na yun. Minsan takip lang, sir. Yung isa, tinorch maigi yung awan. Kumbaga, talagang sinisterilize. Pero yung takip pala, contaminated. Pag takip na gano'n, lapid. So, ganun po nangyayari. Sa kanila naman, alam naman nila yon. Pag sabi nila, HPC, baka sa handling o sa lagyan, kulang sa flashing, huwag kayo mababothered. Kumbaga, HPC lang naman yan eh. Tsaka hindi naman harmful yon. For example, E. coli na ang pinag-uusapan, coliform na, o posibleng nga dapuan ng langaw yun. Minsan, na-sterile na yung faucet. After ma-sterile yun, tinorch yun. Minsan, pag talikod ganun ng kwan, biglang may dumapong langaw ton. Failed na yun. Ang bilis nun, failed yun. May mga nakita ko water station, naka-expose, open. Ang hirap pumasa nun, boss. I'll be honest with you, ayoko namang sabihin na. Yung iba nagtitipid eh. Kasi mura yung tubig. Tubig kasi talaga ang presyo niyan. Reasonable price, no? 60, 50. Yan ang presyohan talaga eh. Kasi kahit sabihin mo 60, 50 pesos, binibili pa rin naman yan. Pero sabihin natin na
30 pesos kumikita ba? Yes, kumikita yan. 25 pesos kumikita? Yes, kumikita. Kaya lang, syempre, yung dating kinikita ng mga dating water station noon, kung inaabot mo yun, pambira. Yung sasabi talagang ngayaman ka sa tubig eh. Pero ngayon, mayroon naman, kaya lang kailangan mo talagang trabahuin. Yung mayaman pa rin sa tubig, pero kailangan mo trabahuin. Kasi syempre, ang laki ng price difference eh. From 60 pesos, ngayon 30 pesos na lang. Pero sabi ko nga, itong makina to, yung efficiency niyan, anong package yun? 9? Wait, piso lang ang puhunan mo dyan, sir. Ma'am, eh. Yung laman, piso lang puhunan mo eh. So, ang laki ng savings ninyo. Ayun pa yung mga kukumpitin mo, for example, out of 1 peso na puhunan sa tubig, may manpower pa ako, may delivery pa ako, may selyo pa ako, may maintenance pa ako. All in all, sabihin mo na malinis na kita mo, doble. Sabihin mo ng lahat-lahat, delivery, tanggal lahat ng expenses, 10 piso. Kasi pan-deliver mo, help. Ganyan. Kasi depende sa pan-deliver eh. Ang tawag namin doon yung cross-cutting operation. For example, ang pan-deliver mo, tricycle. Di mas malaki kinikita mo kasi tricycle lang yan. Pan-deliver mo, diesel na yung malaking kotse. Di mas magastos yun, boss. 3 lang delivery, 10 kilometro binayan ng delivery mo. Di ba? May ganun eh. Yung mga operator na hindi nagko-compute. So ngayon, gusto ko mag-market to. Maganda, meron kang at least L300. Ang kasya sa L300 po kasi sa experience ko, 70 container eh. Ngayon, pag gusto mong i-100, bibili ka ng plyboard, papatungan mo na siya. Plyboard sa ibabaw, patungan mo. Kaya yun, pero single bearing kasi ang mga L300 eh. Hindi kagaya ng mga Kia Pride. Kia Pride, sir, double bearing. Ito po nangyari talaga sa negosyong tubig. Marami po ang water station operator ang nag-open na hindi naman talaga marunong magnegosyo. Yun ang naging problema. Kasi alam nila, madaling i-manage, isa lang ang produkto, tubig lang. Ngayon, ito, isa lang ang produkto, tubig lang, hindi kagaya ng ibang negosyo, ang dami-dami hinahawakan. Ito, tubig lang. Napaka-specific ng product mo. I-refill mo, linisan mo yung tubig, deliver mo, tapos. Ganun kadali. Ang problema, marami ang nagnegosyo na hindi naman negosyante. At 35 yung kabila, 30 ako. May mag-open ng bago. 30 kayo, 25 ako. 25 kayo, 20 ako. Yung mga nag-open ng bago, dahil hindi nagko-compute, dahil hindi nga marunong magnegosyo, bababa ng bababa. Dito nga po, umabot ng 15 pesos dito eh. Buti nga, nagtayo ng association, kaya naging 25-30 ulit. Pero ang totoo nun, ma'am, sir, yung price war tinatawag. Kasi gusto nila makuha lahat ng customer. Dahil kaya nila, masipag sila eh. Pero ang problema, sabi ko nga, kumikita pa rin naman. Pero para kayo nagpapagod niyan. Kasi sa totoo lang, hindi nyo kinocompute yung liability na tinatawag. The more na mas marami kang customer, mas malaking liability. Parang kami ganito yan eh. Sabi ko nga kay misis ko, ang dami nating benta. So anong gagawin? Kailangan mas mabilis ang capacity natin, mas mabilis ang production natin. Para hindi mag-sacrifice yung quality. Kaya nga sabi ko, ma'am, maghintay na lang po kayo kasi hindi natin pwede i-rush. Diba? Kasi yung quality ang hinahabol namin. In the long run, ma'am, papasalamatan mo rin ako na buti na lang, hindi kami nagmadali. Kasi nakuha natin yung matibay, yung hindi nasisira ng makina. Kasi ang water station, ma'am, pag binuksan mo na yan, tapos sa oras na nagtatrabaho ka na, nag-ooperate ka na, biglang nasira, sakit ang ulo mo, ma'am. Imagine mo, 300 pamilya na dideliveran mo, galit sa'yo yun. Ang tubig namin, tagal-tagal niyan. O yung burden nun, sa akin mo ibabato yun. Alfred, ano mo yung tubig mo? Sira na naman yung makina. Di ba? Sa akin mo itatapon lahat yung burden na yun. Sa akin mabe-blame. Kaya sabi ko, maghintay na lang po tayo para at least ayos ating maigi. Kasi after namin ilabas sa quality control yan, tinetesting pa namin dito yan. Pinapandar namin dito yan. Kaya pag dinala namin yung makina sa inyo, mapansin nyo, basa-basa pa yan. Tinesting namin yan, hinhydro-test lahat yan. Tapos pag dalit sa inyo, may mga spare parts para dala yung mga tao. Para in case, kasi Laguna kayo, di ba? In case na may problema yung parts na yon, biglang bumigay. Kasi ang billing ko sa mga tao ko, ang sabi ko sa kanila, i-abuse nyo talaga. Kumbaga, talagang kung bibigay, bibigay yan. Paltan natin kung bibigay, di ba? Kaya sabi ko sa mga client ko, ganito eh. Yung makina ko, abusin nyo ng gamit para mapalabas nyo agad yung investment ninyo. Huwag niyong babyhin yung makina. Di ba? Bine-baby natin in a way na mine-maintain natin. That is totally tama. Pero iba yung abuse na, ina-abuse na hindi mo pinapalitan ng filter, iba yun ha. Mishandling yun, boss. Misuse yun. Okay? Yung sabi kong abusin mo, yung kahit gamitin mo 24 hours yan, kung masira, di palitan ko. May warranty. Hanggat naka-warranty, banatan nyo ng banatan. Lifetime ba, sir? Lifetime service warranty kami, sir. Kumbaga, inaano po namin yan. Nilalagay talaga namin yung brand namin doon sa machine namin. Kasi ganun kami ka-confident na yung makina namin maglalast ng matagal. Sir, ang dami namin customer all over the Philippines. Ang dami po niyan. Sa amin dito, hindi naman sa wala kami pakialam. Tatawag po kayo. Kasi hindi namin alam kung kailan masisira yung makina namin. Minsan nga po, tawag dito, 3 taon eh. 3 taon. Sir, anong gagawin? 3 taon? Saan po namin kayo customer? Kami yung ganito. Check namin sa system namin. 3 years bago kayo tumawag. 4 years bago kayo tumawag. Yung client nga natin sa box
O sa Guam, di ba? Hanggang Guam, magpaparating kami. Ilan na, 6 na yun eh. Hanggang mag-retired na siya, nasa Pilipinas siya, nagnegosyo ng tubig. Sa akin pa rin bumili. Oh, kung napanood niyo yung video, ay doon, sa dami ko kasi yung video, sir eh. Usapan namin noon, sabi niya, Sir Alfred, dalawa kayong kumpanyang kinukuha na namin. Watermax tsaka US company. Galing Amerika talaga to. Yung sa akin daw ang talagang tumagal. Ang ginagamit nila, boss, tubig alat pa yon. Hindi daw tumagal. According to him, hindi daw tumatagal. Tapos yung sa akin daw ang laging ginagamit. 2 taon na namin ginagamit yan, hindi naman bumibigay. Merong mga bumibigay na small parts, pero napapalitan naman agad namin. Kasi sabi niya, switch kasi yan nasisira. Which is normal yon, boss. On call naman, na-assist naman agad namin, sir. So ngayon, nung nag-retired siya, umuwi sa Pilipinas, never na tumawag, no? Taga Iloilo pa yon. Ito, binulot-lat ko na nga, sir, para makikita mo actual. Wala akong tinatago. At least pag nakakita mo, ito pala yung mga pinagalagay dyan ni Alfred. Kapag meron kaming branch sa sinasabi mong lugar, sa Coronadal, Sample, mag-renta ako ng pwesto. Magbabayad ako ng manpower. Meron na kami tinatawag na sistema, formula, kung paano gumagana yung negosyo namin. Ine-expand na lang na. Well, sa negosyo naman natin, boss, sa dami ng water station, talagang nandyan ang competition. At sa competition, lagi natin hinahanap anong advantage mo, anong edge mo, palaging ganun. Sa amin, boss, we have 2 kinds of deliveries kasi. Plug and play, at ang isa naman ay technician ko ang mag-install. Ito lang yan, boss, para mas madali yung maintindihan. Yung labor namin, labor ng mga staff ko, assistance nila sa'yo, iisa lang ang bayad doon.